Nakarating na rin daw kay Vice President Sara Duterte ang impormasyong lantarang pinag-uusapan sa Kamara ang planong pagpapatalsik sa kanya. Git ng bise, malinaw na may mga gumagalaw para pabagsakin ang pamilya Duterte. Malinaw na may gumagalaw para pabagsakin ang mga Duterte. Siguro gusto lang siguro nila magkaroon lang tayo ng Vice President na matino. Hindi yung tutulog-tulog sa pansitan. 'Di ba? Oo, kahit ako naman naghahanap po ako ng presidenteng matino. 'Di ba? Ayaw ko ng no comment. Ayaw ko ng walang diskarte. Pag isa kang vice president o kahit nga mayor, kahit anong katungkulan mo, kahit anong pagpalagay natin kahit kagawad ka, kailangan may initiative ka. 'Di ba? Kasi tingnan mo may mga kagawad talaga na na sa barangay nila, sa lugar nila, tambak yung basura, hindi ginagawa ng diskarte, walang initiative. So kailangan po ng initiative. Ganun din po dito kay Sara. Kailangan po niyang mag-initiative na gumalaw. Hindi yung hindi yung panay banat yung gagawin ba? Para kang si Banang. Hindi matahimik yung bunganga mo sa kakabanat sa administrasyon. Kung naman ganun, siguro tandem kayo ni Banang pwede. Tapos ang tawag ninyo sa mga Dutae o DDS, hindi na DDS, mga anak na. Patuloy natin to. Babalik si Mean Los Baños. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate. I'm not at all bothered. I am bothered. Ano daw? Ulitin nga natin. At all, I'm not at all bothered. I am bothered na gusto I am not at all bothered. I am bothered because tangin na talaga. Bigyan ko muna to ng jacket. Didi shit! Mga anak, magkapit bisig po tayo. Napunta na sa mga anak. nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Pero Hindi raw nag-aalala si Vice President Sara Duterte Hindi nga daw siya nag-aalala, pero nag-aalala daw. kung matuloy ang umano'y nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Mismong ang Vice Presidente ang nagkumpirma na nakarating daw sa kanya na may plano sa Kamara na patalsikin siya sa pwesto. pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan. Well, okay yun kung pinag-uusapan nila. Diba? Hindi, okay yun. Kahit nga lumabas in public yan, okay yun. Actually, umingay na yan nung nakaraang mga araw pa lang, kinuntent na nga namin yan eh. Diba? So kung nandyan pa rin yung issue na yan, hindi mawala-wala, pinag-uusapan pa rin, ibig sabihin, seryoso sila na dapat talagang ma-impeach ka na. Diba? Kasi tamo inimbitahan ka lang dun sa Senado. Imbis sagutin yung mga katanungan sa'yo, nakipagsagutan ka dun. Nakipag-away ka dun, ang layo ng mga sagot mo. Oh, anong tawag dyan? Matino ka bang presidente? Diba? Matino ka bang vice president pala? Presidente tuloy. In your dreams. In your dreams. Diba? Magandang hapon po sa lahat sa hindi natin nabati dyan. Magandang hapon. At mamaya babatiin ko po kayo. So tuloy muna tayo dito sa reaction natin. Ng members of the House of Representatives. Expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko sa... Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte? Teka lang, gustong pabagsakin tapos wala naman akong nakitang pagbanat sa inyo. Lahat ng nararanasan nyo ngayon, Sara Duterte, dumadaan naman sa legal, hindi sa paninira. Diba?
Okay yun kung legal. Kung legal yung usapan, walang problema. Diba? Eh kayo, ang gusto talagang magpabagsak sa administrasyon kasi hindi nyo dinadaan sa legal. Sa bunganga nyo at pamura-mura, dinadaan. Sa mga kampo ni Sara. Oh. Diba? Sabi ng inutil na si Digong, bangag ang ating presidente. Kinabukasan, binawi. KO! Natakot. Wala, mahinang weakling ka pala, Digong. Mga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual pero sinama nila sa harassment nila. Hirit pa ng pangalawang Pangulo, kung tutuusin, wala naman daw talaga siyang planong tumakbong Vice President. Pero pinakiusapan daw siya noon na magkapatid na Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy Marcos na tumakbo bilang Oh, akalain mo? Eto na lang. Makikita talaga natin dito na walang pagmamahal si Sara sa bansa natin kasi alam niyo kung bakit. Napilitan lang pala siyang tumakbo. O pagpalagay natin, sige, totoo yung sinasabi ng mga Marcos. Oo, totoo yung sinasabi na sinabihan ka na tumakbo. Okay? So, ibig sabihin, wala ka talagang pagmamahal sa bansang ito. Diba kasi napilitan ka lang eh. Di mo naman talaga gusto. Pero napilitan ka. Diba? Wala ka sa ayos, Sara. Ang hirap naman ang hirap magtatrabaho ka sa trabaho na napilitan ka lang. Diba? So, dapat lang ma-impeach ka kasi napilitan ka nga lang naman pala. Wala kang silbi. Di na tayo magpapaligoy-ligoy pa dito. Totoo po yan. Walang silbi. Ang kanilang Sara Duterte. Hindi ko lang alam kung totoo yung sinasabi niyang kinausap siya ng mga Marcos para tumakbo lang. Imagine, ganito kasi nungaling yung mga dutae tuloy. Ganito kasi nungaling. Ang ginagawa nila, hindi daw sila tatakbo. Pero pag malapit na yung eleksyon, tatakbo pala. Diba? Ganun po yun. Sasabihin, hindi naman ako tatakbo, parang tatay niya. Parang si Sara lang din noon. Hindi daw siya tatakbo ng pagka Vice President, pero tumakbo pa rin. Ngayon, babawiin na naman. Sasabihin niya, hindi naman ako tatakbo ng pagka-presidente sa 2028. Pero magulat kayo niyan, tatakbo yan. Kasi, sabik sa utin niya. Sorry. Sabik sa kapangyarihan. Sabik po yan sa kapangyarihan. Gusto nila, sila lang yung hahawak sa bansang ito. Hindi naman pwede yun. Diba? VP. Lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Ang galing naman. So feeling malakas ang mga Duterte sa Mindanao. Bakit ako taga Mindanao pero Marcos naman ako? So ibig sabihin parang binabaliktad mo ngayon, Sara, na mas kilala yung Duterte kumpara sa mga Marcos, ganun. Ganun yung gusto mong sabihin dyan. Press 1, sino mga taga Mindanao dito na sumusuporta sa Marcos? Kasi feeling malakas itong mga dutae na to eh. Diba? Ang galing naman. Ang Pura Vidal, shoutout po Tatawa ako sa'yo, Sara. Ayan may mga nag-press 1, taga Mindanao yan. Na sumusuporta sa mga Marcos. Pero, sinasako yung mga dutae. Dutae, di ba? Sana all ang Marcos pa talaga makikiusap sa inyo. Galing naman. Galing naman, Sara. Yan daming dyan. Daming Mindanao dyan. Daming Mindanao po dyan. Pero Marcos po sila.
Ako taga Mindanao. Ako ayaw ko sa mga Duterte. O, kita nyo yan? Oh? Sinusuka kayong mga Duterte. Ayan o, maraming nagpresuan dito o. Ayan o. Tatawa ako, wait lang. Tuloy natin to. Never dutae anymore daw. Hoy, wag niyong kalimutang mag-thumbsuck dyan ha. 210 thumbsuck pa lang po tayo dyan. Salamat po sa mga pa-thumbsuck dyan. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. Kaya ang tanong, nagsisisi ba siya na tinulungan niya si PBBM noong nakarang eleksyon? Do you want to answer that question? Pag-ilinaw din ni Duterte, hindi siya nagsisising tumakbo siya bilang Vice President. I do not regret running for Vice President kasi Pero napilitan ka, sabi mo. Napilitan ka, Sara. Tingnan mo, dahil napilitan ka, anong nangyari? Anong nangyari sa bansa? Nandyan naman yung bansa. Wala ka nga lang ambag. Pinabayaan mo yung mga Pilipino. KO. imagine ninyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 20... So alam mo sa sarili mo na may mga ginawa ka ring kapalpakan, kaya alam mo na hahabulin ka talaga. KO. Alam mo! Bakit hinulaan mo yung sarili mo? Sa bagay, ikaw yung nakakakilala sa sarili mo. Alam mo yung ginagawa mo. Diba? Ikaw na mismo yung nagsabi niya na hahabulin ka. Pinapabagsak mo yung sarili mo, 2028. Tinanong ko rin siya kung may balak ba siyang tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. 'Di ba? Namatay ako bukas. Huwag naman, Sarah, kasi may ICC pa. Hindi rin naman kami papayag na mamatay ka katulad ng sinasabi mo. Mahal ka namin. Mahal ka namin. Mas matutuwa kaming mabulok ka sa kulungan. Ganun ka namin kamahal. Para alam, hayahay yung buhay ba? Huwag naman yung yung ulo mo. Huwag naman. Ikaw naman, Sara Duterte. Masyado kang ginagaya mo na yung tatay mo sa pa-joke-joke na yan. Di bagay. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. May lagaw jet charot ko Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Dagdag pa niya, tila may playbook na pinapatupad ang mga gustong sirain ang kanilang pamilya sa politika. Nariyan daw ang Quadcom sa Kamara para imbestigahan ang drug war at extrajudicial killings noong panahon ni dati. Drug war, iimbestigahan. Hindi po paninira yan kasi iniimbestigahan nga eh. May nag-imbestiga ka pa kung paninira pala yun. Sara, tuturuan kita. Alam kong bobo ka. Okay? Makinig ka. Iimbestigahan ang war on drugs. Okay? Pag inimbestigahan, ibig sabihin, patas siya. Kasi iniimbestigahan nga. O ngayon, bakit mo tatawaging paninira kapag ito ay inimbestigahan? Pakisagot, Sarah. Pangulo Kay Alwin Tiban, shoutout. Rodrigo Duterte. Idagdag pa ang ICC at plunder case.
Maging ang asawa at kapatid daw ni VP Sara dinadawit ngayon sa drug smuggling. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao. Kurap. Okay. Yung mga budget, nasa na? As criminals. Okay. Daming namatay sa panahon ng tatay mo. Grabe. Walang kwentang tao. Tumpak. Agree ako dun. Diba? KO. Kailan pa kayo nagkaroon ng kwenta? Ayun ang tanong. Kailan pa kayo nagkaroon ng kwenta? KO. Kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of... Daniel Dumasig, shoutout. Oy, wag yung kalimutang mag-thumbs up dyan, ha? Libre pa yung magpindot ng like button dyan. people na interesado maging, sabihin na natin, Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa. Sa ngayon, nag-hire na raw si VP Sara ng mga abogado para maprotektahan siya. May sariling abogado rin daw ang kanyang ama para umasikaso sa mga kasong kinakaharap nito. Tatanggapin na lang daw ni VP Sara kung ano ang mga susunod na mangyayari sa kanilang pamilya. Aniya, que sera-sera. Whatever will be, will be. Nauna naman ang itinanggi ni House Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez ang aligasyong may nilulutong impeachment laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline. Mean Los Baños, News 5. Okay, ito, isunod po natin ito. Ito po yung karugtong ng balitang ito. Yan. Ito. Walang planong tumakbo bilang Vice President o pagkapangulo si VP Sara Duterte. Tandaan nyo po yan, ha? Wala daw siyang planong tumakbo sa pagkapangulo. Ulitin natin, ha? Walang planong tumakbo bilang Vice President o pagkapangulo si VP Sara Duterte. Ito ang inihayag ng ikalawang pangulo nang kunin ng mga mamamahayag ang reaksyon nito. Okay lang ba to na balita? 5 hours ago. Tandaan nyo po yan, ha? Wala daw balak tumakbo ng pagkapangulo. Kaugnay sa umano'y usap-usapang planong pagsasampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Hindi. Hindi. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate. Well, ito na yata yung... Ito pala yung binigyan natin ng reaction kanina. So, maya-maya, mga pre, bigyan natin ng reaction yung buo niyang sinabi. Buong words niya. Okay? Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo etong nagawa ng administrasyon ng ating Pangulo. Okay? Kung ano yung nagawa niya sa bansang ito. Okay? Sabay-sabay po natin itong panoorin at bigyan ng komento, 'di ba? Ito nandyan yung mga nagawa ng ating Pangulo at panoorin po natin. Sabay-sabay tayong kumamay! Smiles, happy songs.
Pangulo sa bansang ito. Okay? Kita naman natin, marami namang nagawa. Diba? Ngayon may tanong ako. Anong nagawa ni Sara Duterte? Yung binibida nila noon na mataas yung ratings, yun lang ba yun? Ano ba yung ratings? Nakakain ba yan? Nakakabusog ba yan? Oo. Pwede bang isaksak sa baga yung ratings? Sige nga. Kita nyo yan. Ang dami pong, yung ating administrasyon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tahimik lang po yan. Pero gumagalaw po. Diba? Gumagalaw po ang ating Pangulo. Sa panahon ni Digong, ano meron? War on drugs. Wala namang kwenta. Liza Pader, shoutout po 358 tamsak, salamat po. Diba? Gumagalaw po yung ating Pangulo. Habang ang Vice President, paano lang, pa Germany lang. Punta-punta lang ng Germany, pasarap buhay, hayahay. Diba? Yun po si Sara. Hindi ko alam bakit sinasabi nila na, Sara Duterte para sa 2028. Sabi ko, pag ito naging presidente, kahit alam ko namang malabo, lahat ng mga Pilipino magiging lutang. Diba? Magiging lutang yung mga Pilipino. Dahil sa magkakaroon tayo, kung lang naman, kahit malabo. Dahil sa magkakaroon tayo ng walang kakwenta-kwentang leader. Diba? Anyway,